Isa ka ba sa mga nagulat sa laki na binayaran mo sa kuryente noong buwan ng Mayo? Expect mo na ngayong buwan ng June masusundan pa yan. Sakop kasi ng June bill yung kuryente na konsumo natin noong kasagsagan ng tag-init. Bakit kamo? Paliwanag natin. Una, dahil po yan sa mas mataas na konsumo. Marami sa atin yung nagsasabi na, hindi naman ako nagdagdag ng appliances. Bakit tumaas pa rin yung bayarin? Tuwing tag-init, hindi maiiwasan na mas matagal yung paggamit natin ng mga cooling appliances gaya ng electric fan, aircon at ref. At dahil mas mainit yung paligid, mas nagtatrabaho ng husto yung makina ng mga appliances natin para lumamig. Dahil dito, tumataas yung ating consumption. Di ba ugali natin pag mainit, binababaan natin yung thermostat? Kahit na parehas pa rin yung oras ng paggamit natin, kung binago natin yung settings, nako, ang laking dagdag na yan sa bill. Base sa kwenta ng Meralco, pag binabaan natin ang thermostat, even just by 1 degree Celsius, katumbas na yan ng dagdag bayarin na 5 to 7% sa ating aircon consumption. So halimbawa, binabaan natin yung setting from 25 degrees Celsius to 18 degrees Celsius, aba, tataas na yung bill natin by as much as 1,900 pesos. Yung electric fan naman, kung dati, number 1, ginawa nating number 3, dagdag bayarin na yan na 46 pesos kada buwan. Ang pwede natin gawin, iset pa rin natin sa number 1 yung electric fan. Tapos nun, buksan na lang natin yung mga bintana at pinto. Sa aircon naman, iset natin sa 25 degrees. Base sa mga pag-aaral, yan yung temperatura na komportable na sa pakiramdam. Pero kung mainit pa rin, pwede nating buksan yung electric fan tapos iset natin sa number 1. Isara rin natin yung mga blinds at kurtina para ma-block yung matinding sikat ng araw at mas mabilis lumamig. Siguraduhin din natin na tama yung sukat ng aircon para sa kwarto o sa bahay. Share ko lang, no? Alam niyo ba dati bumili ako ng aircon na mas mura dahil mas mababa yung horsepower. So, nung ginagamit ko na siya, nagtataka ako bakit sobrang laki ng bill ko. Doon ko lang na-realize na masyado pala mababa yung horsepower para doon sa sukat ng kwarto. Kaya ang resulta, napakataas ng binayaran ko sa kuryente. Dapat rin regular natin na pinapalinis yung aircon kasi pag puno na yan na alikabok, nahihirapan na yung aircon na magpalamig. Gawain kasi natin, di ba, imbis na linisin, binababaan na lang natin yung thermostat. Ang resulta, mas mataas yung bayarin natin sa kuryente. Kapag mas efficient tayo sa paggamit ng kuryente, hindi lang bumababa yung buwan ng bayarin natin sa kuryente. Nakakatulong pa tayo para bumaba yung demand ng kuryente sa grid. Isa rin po kasi yan sa dahilan kung bakit tumataas ang singil sa kuryente. Sa law of supply and demand, kapag mataas ang demand tapos mas kakaunti yung supply, tumataas yung presyo ng kuryente sa merkado. Ang resulta, tataas yung generation charge sa bill. Buwan-buwan nagbabago yung singil sa kuryente. Ngayong buwan nga ng June, tataas ang singil sa kuryente by 15 centavos per kilowatt hour. Kung tutuusin, maliit lang po yan. Pero kapag mataas ang inyong konsumo, tataas din po yung ending na babayaran nyo. Sana nakatulong yung mga tips na shinare ko. Ako si Bernadette Reyes para sa GMA News.